What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about withdrawing your maintaining balance on your bank account or your savings accounts. So ano nga ba yung mangyayari guys kapag withdraw ninyo yung maintaining balance or maintaining average daily balance ng savings account ninyo sa bangko? Kasi di ba may sinasabi kapag nag-open ng account, savings account, may maintaining average daily balance. So dapat hindi win-withdraw yun. So ngayon kapag withdraw ninyo, ano nga ba yung mangyayari? Pag-uusapan natin guys yung penalties and fees. Kapag mababa na sa required average daily balance, syempre may mga fees and penalties kasi yun guys. Pero bago yun guys, muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So as you can see guys here, withdrawing your maintaining balance causes monthly service fees, account closure, or lost interest earnings. Most traditional Philippine banks charge a penalty of 200 pesos to 350 pesos per month if your average daily balance or ADB stays below the minimum requirement for 2 consecutive months. So isa-isahin natin guys, ano nga ba yung ibig sabihin na to guys? So kapag withdraw ninyo yung maintaining balance sa bank account ninyo or sa savings account ninyo, ang mangyayari is magkakaroon siya ng monthly service fees. Pag sinabing service fees guys, magre-reflect yan sa transaction is system-generated transaction or service charge. Ganyan, then 300 pesos yon. Then account closure. So kapag naubos na yung laman ng maintaining balance ninyo, since 300 pesos every month yung china-charge, mauubos yung maintaining balance na yun sa katagalan, 300 pesos every month, mako-close yung account ninyo. As you can see, or lost interest. So like for example, sa BDO, kasi may mga bangko guys na parang may certain amount na kailangan ma-maintain para magka-earn kayo ng interest. So ngayon, kapag bumaba na doon sa amount na yon, hindi na kayo magkakaroon ng interest rate, which is tutubo. Hindi na magkakaroon ng tubo yung pera ninyo. Like for example, sa BDO is 5,000 pesos yung kailangan i-maintain para magkaroon kayo ng interest in the next month. Then, most traditional Philippine banks charge a penalty of 200 to 350 pesos per month if your average daily balance or ADB stays below the minimum requirement for 2 consecutive months. So as you can see naman, tulad ng sabi ko kanina, di ba may sinasabi ako 300 pesos na charge, service charge. Ito yung sinasabi dito, 200 pesos to 350 pesos per month. Kasi nakadepende siya sa bangko. So, depende siya sa bangko. Like, for example, sa BDO is 300 pesos yon. Sa BPI, 300 din. Sa ibang bangko, minsan 350. At saka sa iba, 200 pesos. Nakadepende siya, guys, sa terms and conditions ni bangko. Kung mapapansin nyo, guys, may nakalagay is below the minimum requirement for 2 consecutive months. So, kapag magkasunod na 2 buwan, magkasunod na mababa sa required daily balance, like for example, 3,000 pesos sa BPI, sa BDO naman is 2,000 pesos. Depende kasi sa klase ng savings account yun, guys. Sa BDO naman, yung savings account na ATM is 2,000 pesos, tsaka yung checking account, 5,000 pesos, din yung sa passbook is 10,000. So, kailangan nyo i-maintain yun, guys, kasi kapag bumaba yan, 2 buwan magkasunod sa average daily balance, matcha-charge kayo ng 300 pesos, tuloy-tuloy yun, hanggat hindi nyo na pupunan yung 10,000 or 5,000 or 2,000 na required daily balance. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng average daily balance? So, like for example guys, sa BDO, may 2,000 na required average daily balance yung account ninyo. So, dapat guys, bawa, sa isang buwan, 30 days. So, kailangan at the end of the month, magkaroon ng total amount na naka-stay doon sa account ninyo ng 60,000 pesos. Hindi ibig sabihin na 60,000 pesos yung kailangan nyo ipasok doon. Dapat, hindi nyo tanggalin yung required balance sa 2,000 pesos doon kasi ito total kasi yan. Like for example, January 1 may 2,000 pesos, January 2 may 2,000 pesos, January 3 may 2,000, ganyan. So, bali 6,000 na yun in total. Hanggang sa January 30. So, ngayon, pagkadating ng January 30, kung 2,000 yung laman yan lagi, so, 2,000 times 30 days, so 60,000 yon. So, divided by 30 days, so 2,000. So, ibig sabihin, may 2,000 kayo na balance every day sa account ninyo. So, ibig sabihin, safe yung account ninyo.
Then ngayon kapag mababa yan, like for example, binawasan ninyo yung maintaining balance, kinuhanan ninyo, tapos hindi nyo binalikan, hindi nyo nilagyan ng mas malaki para ma-cover up yung total amount na kailangan doon sa savings account ninyo within the end of the month. Kasi di ba 2,000 pesos yung required balance. So dapat magkaroon yan ng 60,000 na mag-reflect at the end of the month. Para pag dinivide into 30, 2,000 pesos yung magiging result. So ibig sabihin, safe yung account nyo. Ngayon kung mababa yung result sa 2,000 pesos, so magkakaroon kayo ng penalty kapag magkasunod na buwan, mas mababa sa 2,000 pesos yung balance ng account ninyo. At depende yun guys, kasi yung ginawa kong example is para lang yun sa ATM, savings account sa BDO, 2,000 pesos lang yun. Tapos yung ibang account sa BDO, yung checking account is 5,000, yung passbook is 10,000. So iba pa yung usapan doon. Hindi ko sinasabi na dapat lagyan ng 60,000 ha. Dapat 2,000 lang talaga everyday. Hindi mo dapat bawasan yung 2,000 para at least pagdating ng 30 days, matototal siya into 60,000, then divided by 30 days, so 2,000 yung magiging average daily balance ng account ninyo. Hindi po required na dapat lagyan ng 60,000, baka magpanic kayo. Baka sabihin nyo na kailangan lagyan ng 60,000. Hindi po ganun. Ngayon, kung hindi talaga siya maiwasan, no, ang dapat nyo gawin, like for example, winidraw ninyo yung 2,000 na required balance. So, kung ilang days na wala yun, lagyan niyo guys ng mas malaki. Like for example, 3 days na wala. So, 6,000 yung mawawala doon. So, kung may malaking amount kayo, pwede, para ma-cover up, lagyan nyo ng 6,000 pesos, mga 2 days nyo stay doon. Tapos after 2 days, pwede nyo lang kunin yung 4,000 pesos. Itira na ninyo yung 2,000 pesos na required daily balance. Ganun yun guys. Kumbaga, kung kakailanganin nyo talaga yung pera sa maintaining balance ninyo, so lagyan nyo siya ng mas malaking amount pag binalik na ninyo para at least ma-cover up yung mga araw na mas mababa sa required daily balance yung savings account ninyo. Then yeah, let's move on to penalties and fees. Monthly service charge, banks like BDO, Unibank, and Security Bank deduct a penalty of 300 pesos from your remaining funds if you drop below the required balance for a set period, typically 2 consecutive months. So tulad ng in-explain ko kanina. Zero or negative balance. Fees will keep eating away at your remaining money until your balance hits zero. So tulad ng sabi ko kanina, kapag bumaba sa magkasunod na 2 buwan sa average daily balance yung savings account ninyo, kakainin at kakainin yung natitirang balance doon. Ito yung sinasabi dito. Zero or negative balance. Fees will keep eating away at your remaining money until your balance hits zero. Then magko-close na yung account ninyo. Loss of interest. Accounts that fall below the minimum limit usually stop earning interest. So kapag hindi na na-hit yung required amount or required balance, like for example, tulad nga ng sabi ko kanina sa video is 5,000 pesos para makapag-earn kayo ng interest. Then yung pag bumaba, mawawala na yung interest every month. Ganun yun. Account status changes. Then ngayon, let's talk about account status changes. Automatic closure. If your balance dropped to zero and stay empty or inactive for too long, the bank may automatically close your account. So kapag nag-zero out na siya, mag-close na yung account ninyo, then magiging inactive na siya. Ganun yung magiging consequences niya. Then dormancy. If you stop making deposits or withdrawals for 2 years, the amount turns dormant and may face extra dormancy fees. So ito guys, itong dormancy na sinasabi, kahit na-hit man ninyo yung required balance, kapag wala kayong transaction magkasunod na 2 taon or 5 years, mas matagal na panahon, kahit nare-reach niya yung required average daily balance, matcha-charge pa rin kayo ng dormancy fee. Ganun yun guys. So dapat aware kayo kapag nagbabangko kayo, kaya kailangan nyo mapanood to at maintindihan before kayo mag-open ng savings account sa bangko. So yun lamang guys. So sana may na-share ako. So I think that's all for now. Sana may na-share ako. Don't forget to subscribe for more videos. It's me again, Joseph Kate, that says, we don't have cash because we go for cashless transactions. Bye-bye!